Pasado alas 9:30 ng umaga, nakatakdang tumestigo si Brigadier General Danilo Lim sa Makati RTC ng araw din yon, ika-29 ng Nobyembre, kasama pa ang 31 sundalo ng Magdalo. Samantala pasado alas 11 ng umaga, habang nasa kalaunan ng recess sa hearing, nag-umpisang mag-walkout sina Senador Antonio Trillanes patungong Manila Peninsula Hotel. Pagpatak ng alas 11:30 ng umaga, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines nasa heightened alert level matapos ang balitang nag-walkout ang grupo ng Magdalo. Samantala ilang batalyong kapulisan na abutan namin sa kahabaan ng Pasong Tamo Extension ng naka-full battle gear na naglalakad patungong Manila Peninsula Hotel. Alas 12:00 nagbitaw ng pahayag sina Trillanes kasama si Brigadier General Danilo Lim laban sa Administrasyong Arroyo. Nakita po natin lahat kung hanggang saan po ang gagawin itong administrasyon na to para lang nakahawak sa poder ng kapangyarihan. So you have been witnesses and victims of the kind of ruthlessness this administration had been giving to the people, to be the protector of the people in this state. Sinuportahan naman ito ng iba't ibang personalidad. Dating Vice Presidente Teofisto Ginggona, nangunguna sa panawagan na bumaba na sa pwesto si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nanawagan din si Ginggona na sumama na ang taong bayan sa panawagan ng grupo nila Trillanes. I address this first of all to the students, to the workers, to the farmers, to the fisher folks. So come and support the people in this move to change. Aniya, patuloy niyang lalabanan ang kasalukuyang administrasyon dahilan sa patuloy na pang-aabuso at dahil na rin sa matinding katiwalian at korupsyon ng ating gobyerno. Let us all unite and let us not be afraid. Let us fight for what is right. Let us fight for our children, for our sons and daughters. Let us fight for the future. Let us fight for better governance. Let us fight for truth, justice, and freedom in this land. Samantala, Infanta Bishop Julio Labayen nanatili at naniniwalang kailangang protektahan ang ating bayan. We will not allow ourselves then to be used against our people because the Constitution says that we should stand by our people. Habang nagsasagawa naman ng press con ang mga sumusuporta kay Trillanes, naroon naman sa ground floor si NCRPO Chief District Director Jerry Barrias na nagpupumilit na umakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang grupo nila Trillanes. Ngunit hindi naman ito pinayagang makaakyat ng ilang junior officers ng Magdalo. In fact, I wanted to go up but then they would not allow me. Nagmistulang kaawa-awa at walang nagawa si Barrias dahilan sa tinaboy ng mas mababang ranggo ng militar ang nasabing pinuno ng NCRPO at napilitan lumabas ng hotel. Samantala, pasado alas 2 ng hapon, naglabas ng 3 p.m. deadline si Barrias na lisanin na ng lahat ng mga naiwang sibilyan at kasama rin kaming mga taga-media, pati na rin ng grupo nila Trillanes, kung hindi ay aarestuhin kami. Wala na ibang option yata kasi we have given them enough time, so it's just a matter of implementing the order of effecting the arrest or the order of the court. May failure yata doon sa pag-serve. Nobody wanted to receive the order. Okay. So we have to anyway we have to implement the order of the court now. Yes, gagamitin mga APC para sa protection din ng mga tao natin. We are about to move. Sandali lang, then they'll be moving. Sir, may deadline pa na? In how many minutes? This is it already. Samantala, eksakto alas 3 ng hapon, dineploy ang daan-daang militar kasama pa ang ilang armored personnel carrier na dinala mismo sa harap ng Manila Pen. Sa labas.
May nanggagaling sa taas. Okay, andito kami ngayon kasalukuyan sa Mayayala kung saan na lahat ng tao ay nakadapa na. Dahil ang Trillanes umikot sa lobby ng Manila Pen para eskortan ang mga naiwang dayuhan at naka-check-in sa hotel. Pagpatak ng alas 3:30 ng hapon, pinalibutan na ng mga militar, partikular na ang grupo ng SAF o Special Action Force ng PNP ang naturang hotel. Alas 4:30 ng hapon, nagsimulang pumwesto at pumorma na ang grupo ng SAF para sa paghahanda at preparasyon ng posibleng pag-atake at pagsalakay sa grupo nila Brigadier General Lim. Dumating ang alas 4:45 ng hapon. Nagpasabog ng tear gas ang police commando sa loob ng hotel lobby. Samantala nakasuot naman ang mga ito ng gas mask. Habang kaming mga taga-media ay walang kamalay-malay sa pambubomba ng nasabing tear gas. Lahat kami napaiyak sa sama ng epekto ng pinasabog na tear gas. Makalipas ang ilang sandali, pansamantalang ginamit naming mga taga-media ang telang puti bilang pantakip sa aming mga ilong at muka habang binobombahan kami ng tear gas. Habang kaming mga taga-media, walang kamalay-malay sa pambubomba ng nasabing tear gas. Lahat kami napaiyak kasama na sina Senador Antonio Trillanes. Eksakto alas 5 ng hapon, nagsimulang magpaputok ng warning shots ang kapulisan sa ilang bahagi ng hotel. Daan-daang armadong militar pinalibutan ng Manila Pen. Abangan, armored personnel carrier pinilit ipasok sa main entrance ng hotel lobby.